Okay, so nandito ulit tayo sa ating mini garden. So marami nang na-deads na lemon basil, pero siguro tuloy natin ulit sila as seeds. Tapos ito may mga sweet basil tayo dito at meron tayong Thai basil. Yung Thai basil medyo matagal-tagal na yan, pwede na talagang i-transfer yan. Tingnan natin. Ito, lumaki na to eh. Ayun o. Root bound na siya. Yan. Kaya tumangkad na siya. Tubig lang yan, walang nutrients. Ito naman, nag-refill na ako dito kahapon, so hindi ko muna sila i-refill today. So kahit meron naman siyang, may cover, yung part na nasisinaga ng araw, mag-perform pa rin talaga ng lumot. Pero mapansin yung gitna, hindi masyado. Kasi nga natatakpan siya ng, tawag yan, insulator. Yan. So ito, tumutubo naman sila. Ito lang may fungi, siguro tanggalin ko lang ito. Nakalimutan ko palang tanggalin itong dahon na to. Tapos ito, itong pechay, medyo mabagal tumubo. Siguro dahil na rin sa quality ng buto. Kung nabigay nyo naman lahat ng tamang nutrients, tamang pag-aalaga, tapos hindi pa rin sila ganun kaganda, possible sa brand ng buto, pwede kayo mag-try ng iba. Subok lang ng subok, mura lang naman. Tapos ito, yan, ito mga ulmete natin. Goods naman. Ito nga pala, yung mga tinransfer kong basil sa soil, deads, mostly deads. Kahit yung medyo malalaki na deads pa rin. So, hindi ko lang alam kung bakit. Pero itong talong medyo okay pa. Yan. Pero meron naman nag-survive. Pakita ko sa inyo yung mga nag-survive na basil natin. Dun lang sa kabilang location. Ito hindi ko alam pero naninilaw na kasi siya eh, yung dahon niya. So, usually, baka yun, na nagka-problema yun sa roots. Usually kasi pagta-transfer, yung roots na magiging unang problema mo eh. Lalo na sanay sila nang nandun lang sa nutrient solution, tapos nilipat mo sila sa soil. Yan. Baka kinain sila ng mikrobyo ng lupa, hindi nila kinaya. So, ito yung Mizuna natin. Yung isang Mizuna natin dito, tinapon ko na. Nakita ko kasi parang may maliliit na insekto. Tinapon ko na. Nilagay ko na pala sa compost. Tapos, itong mga mulberry natin siguro, inoobserbahan ko lang eh. Pero gusto ko na rin tanggalin eh. Hindi lahat. Pero baka may tanggalin tayo. Tapos ito, talong. Hindi ko lang kung ito. Malamang ito hindi natutuloy. Yung kabilang sanga niya, baka yun ang magtuloy. Tapos dito naman, nagkaka-refill ko lang din ng mga nutrient solution dito sa mga lettuce natin, tsaka pechay, tsaka mustasa. Tsaka napansin ko, yung banda dito, na side, hindi masyadong malago. Siguro hindi na talaga siya masyadong natatamaan ng araw dyan kahit nakalabas. Pero yung banda dito kasi, medyo okay yung tama ng araw. Tingnan yung mustasa, medyo okay. Yun lang naman na-obserbahan ko. Tapos, since dumidikit yung mga dahon doon ng mulberry doon sa may lettuce na yon, nagkaka-fungus sila. Posible nga kasi halo-halo sila dito eh. Tapos dito naman, yung natin ito, yung flower. Mukhang tuloy-tuloy naman siya. Pero hindi siya ganun kaganda. Pero ganun talaga. Hindi natin kasi mabigay sa kanila yung tamang condition para tumubo sila ng maayos. Sa location na rin natin. Tapos itong mulberry nito maraming mga dilaw na dahon eh. So ito yung isa sa gusto kong siguro hindi na ituloy. Hindi ko lang sure kung anong gagawin ko sa space. Tingnan natin iba. Okay, so dito naman, ayan, growing naman yung mga lettuce natin dyan. May kale din tayo. Tapos yung isa pang kale. So ang pinaka problema ko dito sa foam, yung support. Hindi na talaga masupport. Tingnan mo yung kale, tumutumba. So, baka may itry pa akong iba. Yung tinatawag nilang hydroton. Parang clay pebble siya. Reusable naman siya. Para mag-hold na rin. Tapos bibili rin tayo siguro ng net cups. Tapos ito, hindi ko pa sila tinransfer. Ito yung mga basil na palagay ko hindi rin talaga kakayanin mag-survive pag inilipat ko sa soil. Kaya nandyan lang sila. So, ito naman yung mga basil. Ito yung mga malalaki na. Yung malalaki. Tapos, meron din tayo nung medyo maliliit pa nung umpisa.
dito medyo okay sila. Siguro dapat in-expose sila sa sunlight. Kasi dito sa part na to, kahit medyo malilim dito sa malapit sa akin sa side ko, medyo kaya pa rin nilang mabuhay. Pero pinamagandang exposure talaga yun nandun. Hindi man siya direct sunlight, yung liwanag ay maganda. Yata. Kaya yan, tumutubo naman sila eh. So yan, may bell pepper tayo dyan. Tingin tayo sa iba. Eto, kakadilig ko lang dito sa mint eh. Hindi ko sure kasi natuyo na rin eh. Baka nagka-fungus din. Kasi meron pa tayong Chinese kangkong na isa. Tatanggalin ko na rin yan once na malinis ko. So kung mapansin nyo, may mga nakatambay na dyan. Oh. Iayusin na lang natin yan. Tapos ito yung last nating nilagay dyan. So ayan, may toothpick. May toothpick yung nag-hold dun sa foam natin. Kasi wala pa tayong net cups. Hindi ko sure din kung net cups yung gagamitin ko. Pero possible net cups tapos hydroton. Yung nabasa ko. Ayan. So, galing sila dun sa indoor nursery natin. Tapos meron pa tayo dito dinagdag. Yung kale, ayan, kale. Tapos, ito, ngayon lang to, sinetup ko lang to ngayon. Tapos, kaedad nila yung mga Olmetodon, yung nakita nyong 4. Kaedad nitong 3. Pero itong nasa pinaka-left na to, baka hindi siya natapatan ng magandang sikat ng artificial light. Kaya, medyo maliit yung itsura niya kumpara dito. Ayan. So, baka subukan ko ulit magpatubo ng mga seedlings dito sa labas kaysa dun sa loob. Tsaka tipid na rin kasi, magiging tipid din kasi sa kuryente kung natural sunlight yung gagamitin mo. Pero tinitingnan ko pa, hindi ko pa talaga na gagawa. Pero kasi 'di ba may ginawa na tayo doon. Dati yung mga seedlings natin doon na madami. Pero nga, yung part na medyo malapit lang doon ang lumalaki. So, ayan. So, ito, baka malapit ko na rin itong i-harvest na lang para malagyan natin ng panibagong container. Tsaka kung mapansin nyo pala, baka hindi kita. Yan, meron na tayong insulation. Yan. So, tinape ko lang, tapos tinalian ko na lang kasi mga ano yan, retaso nung insulation ko galing sa bottled water. Ayan. So, yung iba wala pa. Ayan. So, mababawasan ng konti, pero nilinisan ko muna yan bago ko sila ginamit ulit. Nilinisan natin, so binrush natin para matanggal yung lumot. Kasi yun. Ayan o, maganda naman yung tubo, diba? Tapos isa pa sa napansin ko, kasi diba meron tayong mga alaga doon sa mga 350 ml cups. Medyo pangit yung tubo nila. Siguro na lilimit din sila, depende dun sa ginagalawan ng ugat nila. Palagay ko isa yun sa factor. Kaya hindi nagiging malago yung tubo nila. Yun lang naman ay sa observation ko. Pero, ayun. Yun lang naman. At, gumagawa pa tayo ng hindi naman kakaiba, ng another setup dun sa baba. Wherein, parang weekly tayong weekly sowing, tapos weekly tayo maglalagay doon, tapos weekly rin tayo mag-harvest. Although, hindi kasing lalago nito yung mga nasa baba. Pero pwede na. Siguro mga ganito lang, yung tubo dun sa baba. Tapos, ayun na. Harvest na. Kasi wala naman direct sunlight dun. Yun. Yun lang. Bye-bye.